Sa isang magdamag na operasyon, dinala ng Ukraine ang digmaan sa layong mahigit 300 kilometro mula sa pangunahing linya ng labanan at direktang tinamaan ng isa sa mga lugar na itinuturing ng Russia na pinakaligtas na kanlungan ng Black Sea Fleet. Ang Novorossiysk ay hindi lamang isang karaniwang daungan sa baybayin ng Krasnodar Krai, kundi isa rin sa pinakamahalagang baseng militar na kinailangang sandalan ng Moscow matapos unti-unting mapilit ng mga puwersang Ukrainian ang mga barkong Ruso na lumayo sa Sevastopol sa Crimea. Ngunit noong madaling araw ng Agosto 12, ang mismong pasilidad na ito na matatagpuan sa malalim na bahagi ng teritoryo ng Russia ang naging sentro ng isang malawakang pagsalakay na inilarawan ni Pangulong Volodymyr Zelensky bilang isang kakaiba at pambihirang operasyong militar. Batay sa mga paunang ulat mula sa General Staff ng Ukraine, 4 na pangunahing barkong pandigma ng Russia ang nagtamo umano ng pinsala sa iba't ibang antas. Kung formal itong makukumpirma, malinaw ang mensaheng ipinadala ng Kyiv, hindi na garantiya ng kaligtasan ang distansya para sa mga kagamitang militar ng Moscow sa Black Sea. Ang malaking operasyong ito ay isinagawa ng Defense Forces ng Ukraine sa pamamagitan ng direktang koordinasyon ng Security Service of Ukraine o SBU, Defense Intelligence of Ukraine o HER at Armed Forces of Ukraine. Ang pangunahing target ng pagsalakay ay ang Novorossiysk Naval Base na isa sa pinakamahalagang sentro ng supply at operasyon ng Russian Black Sea Fleet. Matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine sa Crimea na nagpilit sa Russia na ipamahagi at ilipat ang ilan sa kanilang mga barko mula Sevastopol patungong Novorossiysk, naging napakahalaga ng pasilidad na ito para sa mga operasyong militar ng Moscow. Dahil dito, ang matagumpay na pagtama sa basing ito ay nangangahulugang patuloy na pinapaliit ng Ukraine ang mga lugar kung saan maaaring makakilos ng ligtas ang hukbong dagat ng Russia. Batay sa mga paunang datos na inilabas ng General Staff ng Ukraine, ang 4 na barkong iniulat na napinsala ay kinabibilangan ng 2 Project 11356R Grigorovich-class frigate na Admiral Makarov at Admiral Esen, isang Project 21631 Buyan M-class missile corvette at isang Project 22160 patrol ship na Vasily Paikov. Ang eksaktong antas ng pinsala sa bawat barko ay patuloy pang sinusuri sa pamamagitan ng mga larawang kuha ng satellite at iba pang pamamaraan ng paniktik. Wala pang pinal na konklusyon mula sa Kyiv dahil hindi pa sapat ang ebidensya upang sabihing tuluyang lumubog o permanenteng nawalan ng kakayahang lumaban ang 4 na barko. Gayunpaman, ang pahayag ng Ukraine na sabay-sabay nilang napinsala ang 4 na barkong pandigma sa loob ng isang mahigpit na binabantayang base na malalim sa teritoryo ng Russia ay nagpapakitang mas malawak ang saklaw at ambisyon ng operasyong ito kaysa sa isang karaniwang pag-atake gamit ang iisang drone. Ang pagkakasama ng Admiral Makarov at Admiral Esen sa talaan ng mga umano'y natamaang barko ang lalong nagpalaki sa kahalagahan ng pagsalakay. Ang dalawang ito ay kabilang sa mahahalagang barkong panlaban sa ibabaw ng dagat ng Black Sea Fleet at ang Admiral Makarov ay nagsilbing pangunahing barko ng puwersa matapos lumubog ang cruiser na Moskva noong 2022. Ang dalawang frigate na ito ay ginagamit ng Russia sa pagpapakawala ng malalayo ang caliber cruise missile laban sa mga lungsod at mahahalagang infrastruktura sa Ukraine. Sa buong panahon ng digmaan, hindi lamang naghahanap ang Ukraine ng pagkakataong direktang palubugin ang mga barko ng Russia. Sinisikap din itong pilitin ng Moscow na maglaan ng mas maraming yaman para sa depensang panghimpapawid, proteksyon ng mga baseng militar, paglilipat ng mga barko at pagkukumpuni ng mga nasirang kagamitan. Kahit hindi tuluyang lumubog ang isang barkong pandigma, kung mapipilitan naman itong manatili sa pantalan para sa pagkukumpuni sa loob ng maraming buwan, mawawala pa rin ang kakayahan nitong lumahok sa mga operasyong militar sa panahong iyon. Sa makabagong pakikidigmang pandagat, maaari itong ituring na pagkawala ng kakayahang magsagawa ng misyon. Kaya ang tagumpay sa Black Sea ay hindi lamang nasusukat sa dami ng barkong lumulubog. Nasusukat din ito sa dami ng mga barkong Ruso na napipilitang lumipat ng pwesto na lilimitahan ang paggalaw o kailangang manatiling nasa ilalim ng patuloy na banta ng panibagong pag-atake. Ngunit batay sa mga ulat hinggil sa operasyon, hindi lamang mga barko ang naging target ng mga puwersang Ukrainian sa Novorossiysk. Ayon sa impormasyong inilabas ng Ukrainska Pravda, tinamaan din umano ng Ukraine ang isang 30N6E flap-lid phased array radar na mahalagang bahagi ng S-300 air defense system.
Kung mapatutunayan ito, isa itong napakahalagang detalye sa kabuuang taktika ng operasyon. Ang isang epektibong pag-atake sa isang basing pandagat ay hindi lamang naglalayong sirain ang mga barkong nakadaong. Layunin din nitong pahinain ang mga sistemang nagpoprotekta sa mga ito. Ang sabay-sabay na pag-target sa mga barko, radar at mga posisyong pandepensa ay nagpapakitang gumagamit ang Ukraine ng sistematikong pamamaraan upang pahinain ang depensang panghimpapawid ng kalaban at magbukas ng daan para sa mga susunod na cruise missile at drone sa dagat. Isang mabilis na unit na tagaputok ng Russia na nakatalaga sa Berth 2 ang iniulat ding direktang tinamaan ng mga puwersang Ukrainian sa parehong pagkakataon. Sa lugar ding ito, naging target umano ang bahagi ng tubo mula sa Hrushova Oil Depot na nagdadala ng langis patungo sa Sheskharis Petroleum Terminal. Iniulat ding nagtamo ng malalaking pinsala ang mga pasilidad sa Berth 3, Berth 6 at Berth 7. Dahil dito, mas malawak ang saklaw ng operasyon kaysa sa 4 na barkong nasa ibabaw ng tubig. Lumilitaw na layunin ng Ukraine na pahinain ang buong sistemang nagpapatakbo sa base, kabilang ang mga barko, radar ng depensang panghimpapawid, mga crane sa pantalan, mga linya ng supply ng gasolina at iba pang pasilidad na nagpapanatili sa Novorossiysk bilang mahalagang sentro ng supply ng Russia. Isa pang kapansin-pansing bahagi ng operasyon ang mga uri ng sandatang sinabi ng Kyiv na ginamit nito sa pag-atake. Sinabi ni Pangulong Zelensky na sinalakay ng mga puwersang Ukrainian ang Novorossiysk gamit ang mga sandatang gawa mismo sa Ukraine, kabilang ang Palyanicha rocket drone at ang pinahusay na Neptune cruise missile na sinabayan ng mga sasakyang pandagat na walang tripulante o mga drone sa dagat. Ayon din sa mga ulat ng Associated Press, pinagsama sa pagsalakay ang mga drone sa himpapawid at mga misil na laban sa barko upang tamaan ang basing pandagat at mga pasilidad ng daungan. Napakahalaga nito para sa Ukraine dahil nais ng Kiev na ipakitang ang kanilang kakayahang magsagawa ng malalayuang pag-atake ay hindi na lubos na nakasalalay sa pahintulot ng mga bansang kanluranin na gamitin ang mga ibinigay nilang sandata laban sa mga target sa loob ng Russia. Sa ganitong paraan, ang target na nasa mahigit 300 kilometro ang layo ay maaari umanong abutin gamit ang sariling kakayahan ng Ukraine. May malaking simbolikong halaga ang Neptune cruise missile sa kasaysayan ng digmaan sa Black Sea. Isa itong sistemang misil na binuo ng Ukraine at patuloy na pinahusay habang nagpapatuloy ang digmaan. Ang pinakabagong bersyon nito, ang Neptune D, ay iniulat na kayang umabot sa layong hanggang 1,000 kilometro habang nagdadala ng pampasabog na humigit kumulang 260 hanggang 350 kilo. Samantala, kumakatawan naman ang Palyanicha rocket drone sa bagong direksyon ng Ukraine sa pagbuo ng mas murang mga sandatang kayang tumama sa malalayuang target. Gumagamit ito ng Czech PBSA IPBS 350 turbojet engine at iniulat na maaring umabot sa bilis na hanggang 900 km kada oras at saklaw na humigit kumulang 650 hanggang 700 km. Kapag pinagsama ang mga sandatang ito sa himpapawid sa mga drone sa dagat gaya ng Magura V5 at Sea Baby na maaring magdala ng malaking dami ng pampasabog, napipilitang harapin ng depensang Ruso ang mga banta mula sa iba't ibang direksyon, taas at kapaligiran ng sabay-sabay. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit inilarawan ni Zelensky ang operasyon bilang kakaiba at pambihira. Ang isang cruise missile na nag-iisang lumilipad sa himpapawid ay maaaring maharang ng nakahandang sistemang pandepensa ng Russia. Ang isang sasakyang pandagat na walang tripulante na nag-iisang lumalapit sa daungan ay maaari ring matukoy ng mga thermal camera o helicopter bago makarating sa mga harang ng pantalan. Ngunit kapag sabay-sabay na dumating ang mabibilis na drone, mga cruise missile na mababa ang lipad at mga drone sa ibabaw ng dagat, nagiging higit na mahirap para sa depensa ng Russia ang pagtugon. Kailangang mabilis silang matukoy, makilala at harangin ang maraming magkakaibang target sa loob ng napakaikling panahon. Kapag nalubog sa napakaraming sabay-sabay na banta ang kanilang mga radar at sistemang pandepensa, mas lumalaki ang posibilidad na makalusot ang ilang sandata patungo sa mahahalagang target sa loob ng base. Ang geographical na lokasyon ng Novorossiysk ang lalong nagpapahalaga sa pangyayaring ito. Matapos ang sunod-sunod na matagumpay na pag-atake ng Ukraine sa mga pasilidad ng Russian Navy sa Crimea, naging pangunahing kanlungan ang Novorossiysk para sa malaking bahagi ng natitirang mga barkong Ruso sa Black Sea. Sa madaling salita, nagawang ilipat ng Ukraine ang presyon mula Sevastopol patungo sa isang base na mas malalim sa silangang baybayin ng Russia. Ngayon, maging ang baseng iyon ay nahaharap na rin sa malawakang pag-atake. Lumilikha ito ng isang malaking estratehikong problema para sa Moscow.
Kung kaya pa ring abutin ng kalaban ng isang base na napakalayo sa pangunahing linya ng labanan, kailangan palawakin ng Russia ang kanilang depensang panghimpapawid sa mas malaking teritoryo, habang ang kanilang mga barko at sistema ng supply ay napipilitang gumamit ng mas maraming gasolina, oras at iba pang yaman sa bawat paglalakbay. Isa rin ito sa mga kapansin-pansing halimbawa ng tagumpay ng Ukraine sa di pantay na pakikidigmang pandagat. Pumasok ang Russia sa digmaan na may napakalaking kalamangan sa kakayahang pandagat kumpara sa Ukraine, habang wala namang malaking hukbo ng mga barkong pandigma ang Kyiv na maaaring humarap ng tuwiran sa Russian Navy sa tradisyonal na labanan sa dagat. Sa halip na subukang bumuo agad ng malalaking barkong pandigma upang tapatan ang Russia, pumili ang Kyiv ng ibang landas. Mga misil na laban sa barko mula sa baybayin, mga drone sa himpapawid, mga sasakyang pandagat na walang tripulante, impormasyon mula sa paniktik at mga eksaktong pag-atake sa mismong mga base militar ng kalaban. Ayon sa pagsusuri ng Associated Press, ang mga makabagong sistemang drone ng Ukraine sa himpapawid at dagat ay naging mahalagang dahilan upang malimitahan ang mga operasyon ng Russian Navy na minsang may malaking kalamangan sa Black Sea. Pagkatapos ng pag-atake noong Agosto 12, hindi lamang sa loob ng mga pasilidad militar naramdaman ang epekto. Napilitan ng mga lokal na autoridad ng Russia na magdeklara ng kalagayang pang-emerhensiya sa lungsod ng Novorossiysk matapos ang isang gabing puno ng malalakas na pagsabog. Inihayag ni Mayor Andrei Kravchenko ang hakbang matapos alisin ang mga babala hinggil sa pagsalakay mula sa himpapawid at mga drone na tumagal ng magdamag. Batay sa mga opisyal na pahayag mula sa panig ng Russia, dalawang pangunahing tubo ng supply ng tubig ang nasira dahil sa mga bumagsak na labi at kasunod na pagsabog. Nagdulot ito ng pansamantalang pagkaantala sa supply ng tubig para sa libu-libong mamamayan, habang ilang malalaking sunog din ang sumiklab. Ayon sa mga ulat ng Reuters at Associated Press, may mga sibilyan ding nasugatan, kabilang ang isang bata na tinamaan ng bubog at piraso ng mga sumabog na bagay. Isa itong seryosong epekto sa komunidad na kailangang malinaw na ihiwalay sa mga target na militar ng operasyon. Dalawang malalaking terminal para sa pagluwas ng butil sa Novorossiysk ang napilitan ding pansamantalang ihinto ang operasyon upang suriin ang pinsala sa kanilang mga crane at iba pang istruktura. Ipinapakita nitong mabilis na lumampas sa usaping militar ang epekto ng operasyon at umabot sa pandaigdigang ekonomiya. Ayon sa ulat ng Reuters, tumaas ng humigit kumulang 3% ang presyo ng wheat futures sa Chicago Board of Trade o CBOT sa loob ng 24 oras matapos ang insidente. Napakahalaga ng Novorossiysk sa pagluwas ng trigo ng Russia at malaking bahagi ng kabuuang export ng bansa ang dumaraan sa daungang ito. Ito ang maaaring mangyari kapag umabot ang digmaan sa isang pangunahing komersyal na daungan. Ang isang operasyong nakatuon sa mga pasilidad militar ay maaaring magkaroon ng sunod-sunod na epekto sa pandaigdigang supply ng pagkain at mga pamilihan. Ngunit mula sa pananaw militar ng Ukraine, malinaw ang mensaheng nais ipakita ng Kyiv. Maaaring ilipat ng Russia ang kanilang mga barko mula Crimea patungong Novorossiysk. Maaaring magdagdag ang Moscow ng mas maraming sistemang pandepensa sa paligid ng lungsod. Maaari rin nilang ipamahagi ang kanilang mga puwersa at magtayo ng karagdagang harang sa paligid ng daungan. Ngunit sa bawat pagkakataong napipilitang baguhin ng Moscow ang kanilang pagkakalatag ng mga puwersa upang mabawasan lamang ang panganib ng pag-atake, kailangan nilang gumastos ng karagdagang yaman at oras nang hindi kinakailangang harapin ng Ukraine ang kanilang mga barko sa isang tradisyonal na labanan sa dagat. Kung mapatutunayan ng mga susunod na pagsusuri na malaki nga ang pinsalang natamo ng 4 na barkong pandigma, ang operasyon noong Agosto 12 ay magiging isa pang halimbawa kung paano nagagawang gawing taktikal na kalamangan ng Ukraine ang dati nitong kahinaan. Hindi sinusubukan ng Kyiv na maging kapantay ng Russia sa dagat gamit ang lumang paraan ng pakikidigma. Sa halip, bumuo ito ng bagong pamamaraan na nagpapahirap sa Russia na lubos na gamitin ang tradisyonal nitong kalamangan sa hukbong dagat. Isang baseng militar na mahigit 300 kilometro mula sa pangunahing linya ng labanan ang nagawa pa ring maabot at tamaan, habang maging ang mga barkong nakadaong sa loob ng sariling daungan ay nahaharap sa banta kasama ang mga radar ng depensang panghimpapawid, mga pupwesto sa pantalan at mga linya ng supply ng gasolina. Dahil dito, ang nangyari sa Novorossiysk ay higit pa sa isang hiwalay na sagupaan. Isa itong malaking pagsubok sa kakayahan ng Russia na protektahan ang mga estratehikong kagamitang nasa malalim na bahagi ng kanilang teritoryo laban sa isang kalabang patuloy na nagkakaroon ng mas maraming malalayuang sandatang sariling gawa.
Kung umaasa man ang Moscow na ang paglilipat ng mga barko mula Crimea patungong Novorossiysk ay maglalagay sa Black Sea Fleet sa labas ng abot ng Kyiv, ipinapakita ng malawakang pagsalakay na ito na patuloy na umiikli ang tinatawag na ligtas na distansya. Sa kasalukuyan, hindi pa inilalabas ng Ukraine ang pinal na pagsusuri sa pinsala ng Admiral Makarov, Admiral Esen, Buyan M. at Vasily Baikov. Kaya kinakailangan pa ng karagdagang ebidensya, kabilang ang mga larawang kuha ng satellite bago makapagbigay ng matibay na konklusyon kung ilan sa mga barko ang permanenteng nawalan ng kakayahang lumaban. Ngunit may isang resulta na agad na naramdaman pagkatapos ng gabi ng pagsalakay. Napilitan na ang Novorossiysk na magdeklara ng kalagayang pang-emerhensiya, nabulabog ang mga operasyon sa daungan, napinsala ang mahahalagang infrastruktura, at muling napilitang suriin ng Russia kung gaano nga ba talaga kaligtas ang isa sa pinakamahalagang baseng pandagat nito sa silangang bahagi ng Black Sea. Mula sa isang bansang dating itinuturing na halos walang kakayahang direktang hamunin ang Black Sea Fleet ng Russia, gumagamit ngayon ang Ukraine ng mga drone, sariling gawang cruise missile at pinagsamang taktika upang unti-unting baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa dagat. Maaaring hindi pa tuluyang lumubog ang 4 na barkong pandigma, ngunit ang mensahe mula sa gabi ng pag-atake sa Novorossiysk ay mas malaki kaysa sa simpleng tanong kung lumubog o nanatiling nakalutang ang isang barko. Patuloy na kumakaunti ang mga lugar na maaaring ituring na ligtas na kanlungan ng hukbong dagat ng Russia, habang patuloy namang humahaba ang abot at bumibilis ang kakayahan ng Ukraine na magsagawa ng malalayo ang pag-atake. I-like ang video na ito kung naging kapaki-pakinabang sa inyo ating pagsusuri at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang malalim na ulat tungkol sa pinakabagong mga pangyayari sa pandaigdigang politika at militar.